pastor nga mo'y gitudlong suspect sa pagpamusel karong buntag. So may mga dito na natanggap si Mr. Benjamin Mendez galing kay galing kay yung pastor Jimboy Abista. So binaril kayo ng umaga alas 9, 12 shots ang tama at patay. Yun nga. Okay. So, at bate naman sa suspect, 3 taon pala silang walang benefits na binigay sa ng kanilang simbahan. Okay, so dito na tayo. Nandiyan na si Brother Darwin Gitgano para sa akin mo nang iko si Brother Darwin. Brother Darwin, good evening sa iyo, Brother Darwin. Hello, Brother Darwin. Yes, bro. Magandang gabi sa ating lahat sa buong mundo. Kumusta na po kayo? At pasensya po dahil ngayon lang tayo nakapasok. At salamat sa Panginoon na hanggang ngayon ay binibigyan tayo ng yung buhay natin ay utang natin sa Panginoon, Brother Jando. At salamat ako sa mga kasamahan ko nandito, si Brother Jando Alabado. Sino pa nandito, bro? Brother Wendell Talibong. Oy, Brother Wendell Talibong. Brother Angel Santos. Brother Angel, Brother John Ray, Brother Romer. Brother Romel, Vicente Milano, at si Sister Idna. So magandang gabi sa inyo, and then hanggang 9:30 lang, galing pa ako nag-meeting sa mga kasama natin sa ministry, and then online lang meeting namin. Ngayon lang, hindi pa natapos, nag-exit lang ako para sa inyo. And then marami ding mga pasyente bukas, so dapat maaga akong pupunta sa office. And then, so maraming salamat. Nandito na naman tayo sa tanungan portion. So, direct to the point na lang yung tanungan portion, Brother Jando, para mabigyan natin ang iba naman sa pagtatanong. So, Brother Jando, 9:20, mag-bless na ako ng sacramentals, Brother Jando. Father, okay, hindi na namin nakapag-condolence in person sa ngayon. Condolence po, Father. Ay, salamat, bro. Kasama siya sa prayer po namin lagi. Ay, salamat, Brother Angel. Si Papa Nusing. Condolence po. Papa Nusing po. The condolence po, Father. Natutuwa na yon dahil maraming nagdasal sa kanya. Maraming salamat, Brother Angel, ha. Okay, ang unang tanong, Brother Darwin, is sino daw ang nakaasan ng exorcist sa Davao? Sa Davao? Brother Wendell, may nakalimot ako sa mga directory namin. Hindi ko alam nasaan na yon. Brother Wendell, alam mo ba yung may si Brother Wendell? Parang may mga lista siya. Meron ako nun, pero hindi ko alam kung saan dahil lumipat na tayo dito sa Lila. Nandun yun, na-arrange ko, pero na-rearrange dahil maliit lang yung kwarto ko dito. Marami pa akong mga bagay na hindi napasok dito. So, magtanong lang kayo sa parish priest ninyo. Nakalapit ng parish priest para masagot yung tanong, Brother Jando. Okay, next question dito. Natin sa Zoom, kung may nakarisa na ba sa Zoom. Ay, ito si Ate Mariana Sidiente. Ate Mariana Sidiente, good evening. Paki-open ng camera, te. Hello po. Good evening. Good evening, Father. Good evening, kapatid. Sa lahat po, good evening. Good evening. Tanong ko lang po, Father. Yes? Kapag ang isang tao na na-close na yung third eye niya, tapos mga ilang buwan nawala ito, pwede ba imposible ba na ang Diyos magbigay din ng third eye sa tao? Pero iba sa mga third eye na galing sa mga bad spirit. Unang-una, kapatid, meron naman tayong psychic ability talaga. Naturally. Pero, kadalasan, ito ay na-open dahil sa contamination.
At itong contamination na ito, yung paglapit natin sa mga albularyo, may ninuno tayo na antingero, may ninuno tayo na laging sumusuot ng iba't ibang uri ng mga habak, yung Lucy Paris na habak. At yan ang pinaprocess natin sa linggong ito, buong pamilya po, pinaprocess natin na meron silang karamdaman na wala talagang findings, walang diagnose sa doktor. And then, third eye is not a gift from God. It is a curse from demon. Yan po ang galing po yan sa mga season exorcist, hindi po yan sarili kong opinion, kapatid. Father Sikia, Father Kabading, at kung may gift ka man sa sample, yung vision mo, na galing talaga sa Panginoon, charism yon, hindi yon psychic. Charism. Hindi po yun psychic. Kung psychic, it is related to occult practices, kapatid. Okay. Tulad ni ni Saint Padre Pio, 'di ba? Alam niya yung lumapit sa kanya maging Santo Papa. Vision 'yon. Hindi 'yon psychic. Charism 'yon. Authentic gift. At yung authentic gift, extraordinary gift po yan. Ibibigay lang yan sa mga katulad ni Padre Pio na banal. Katulad din ni Saint John Mary Vianney, di ba? Meron siyang gift o charism na mababasa niya yung isipan mo. Hindi yun psychic. It is charism, kapatid. Yan lang sana. Kaso may isa pa po ako sana, Sige. Father. Salamat po sa... Tungkol po ito sa pari, yung si Father, nag-ano po kasi siya, nag-share siya po ng kanyang, nangyari sa kanyang buhay. Tapos, i-short, ko na lang ito. Natapos niya yung kanyang mass. Tapos, nagmamadali siya dahil mayroon siya isa pang mass doon sa isang fiesta. So, kapag kamadali niya po, nabangga niya po yung isang single motor. Na yung single motor na iyon, yung lalaki, mayroon siyang kaangkas na bata, anak niya po. So, yun ang nangyari. And then, Dinala na sa hospital yung bata. Tapos yung si Father, mga ilang araw, hindi siya kumakain, hindi siya makatulog. Dahil po sa mga nangyari, na konsensya siya. After nun, pumunta siya sa hospital at nakita siya ng tatay ng bata. Pagkatapos, lumapit si Father sa kanya at nag-apologize. Sabi ni Father, sorry kasi nagmamadali ako. Yun. Tapos nag-explain din yung tatay ng bata na, alam mo, nung una, gusto kitang saktan, gusto kitang sakalin, bugbugin, yung ganun ang sabi niya. So sabi ni Father, bakit hindi mo ginawa, sabi ni Father sa kanya. Kasi Father, alam mo, nung una nakita ko yung dalawa mong kasama bumaba sa sasakyan mo. Hinawakan nila ako. Sobrang laki nila, sobrang lakas. Hindi ko makagalaw. Hindi kita masunto kasi hindi ako makagalaw sa sobrang lakas nila. Hinawakan nila yung dalawa kong kamay, sabi ng tatay ng bata. Ganun ba? Tapos pagdating dito, may kasama ka. Ganun din yung kasama mo noon. Sila kasama mo dito. Gusto kitang bugbugin pero hindi ko magawa kasi pari ka pala, sabi ng tatay ng lalaki. So Father, yung tanong ko doon, bakit nakita ng tatay ng bata yung dalawang lalaki na kasama ni Father? Hindi niya alam na pare yun. Huli niya na naalaman na pari siya kasi nag-a-attend siya ng mass. Yung siya ng misa, nagmamadali siya. Huli niya na nalaman na priest yung
yung lumapit sa kanya. Mm-mm. So, Ano po yun ang tawag doon, Father? Yung nakita ng tatay ng bata, yung nakita niya sa sasakyan ng isang pare na bumaba. so may nakita siya, pero walang kasama yung pare. Wala. Sabi ni Father, ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa noon. Tapos papunta dito, ako lang din mag-isa. Sabi ni Father. Yun lang ang naalala ko na kanyang Pero yung- na-share sa kanyang humiti. Eh, Matagal na yan nangyari. yung pare nagulat din. Nagulat siya sa sinabi ng ng tatay ng bata. Sabi niya, ako lang mag-isa nung bumaba ako lang mag-isa. Tapos papunta dito sa ospital, ako lang din mag-isa. Sabi ng pare. So pinigilan lang Ano siya. pong tawag doon? Pinigilan lang siya sa dalawa. Opo. So yan patunay na may guardian angel yung pare, no? May guardian angel. It might be the guardian angel of the priest, no? Para maprotektahan yung pare. Dahil hindi naman pastoral reason yung kanyang pagmamadali, di ba? Ano yung rason sa pagmamadali niya? Pag misa, may misa pa siya. Magmisa siya sa Isang parokya. fiesta. Isang Oo, fiesta isang pa, parokya. no? So, yan po, no? Hindi lang yung pari ang may guardian angel, lahat tayo. No? Lahat tayo may guardian angel. Yan, tawagin natin. Hindi tayo nag-iisa. No? Unang-unang, hindi tayo nag-iisa. Siguraduhin mo na guardian angel yan. Hindi yon fallen angel. No? Kaya nga, hindi na tayo dapat matakot. Always pray for your guardian angel. Always ask for their guidance, protection, every moment po. Huwag nyo yung kalimutan. Namangha yung pari. Just imagine, papunta pa siya pero disgrasya siya. And then, muntik na siyang suntukin sa magulang. Pero may pumipigil. Hindi lang isang beses, dalawang beses. No? Dalawang beses. Pero wala naman siyang intention na sagasaan yung bata, di ba? Wala naman siyang intention. Pero dahil madali siya, wala siyang control. Pero ma-protect siya yung pari. Kung wala lang yung occult, kung walang occult object yung pari, hindi yun fallen angels. Kung may occult siya, fallen angels yun. Kung wala, yung dasal lang niya, guardian angel niya yun. Kapatid. Opo. Ayun yung niya, Father. Yung nakita ng lalaki ng tatay ng bata. Kung walang occult yung pari, Opo. kung may occult, may mga pari naman na may occult. Di ba? So, yung pumipigil sa kanya, yung mga fallen angels. Pero kung walang occult, purely devotional lang, ang guardian angel natin, buhay na buhay po. At ako po ay makapatunay dyan. Hindi ka nag-iisa, hindi ako nag-iisa. Dahil pinadalhan tayo ng guardian angel ang Panginoon. Na kung may bodyguard ka, may soul guard tayo, yung mga anghel. Okay, yun lang po, Father. Merong Salamat follow-up sa- dito, sister, no? Di ba may dalawang guardian angel ang pari, Father? So, kapag maging pari, may additional ka na guardian angel. Yung mga politiko, may additional guardian angel yun. Yung mga taas na posisyon, additional guardian angel. So, tawagin natin para mag-guided tayo. Hindi lang na mag-guided, ma-enlighten. Hindi lang tayo ma-enlighten, ma-inspired pa. Kapatid? Yes po, Father. Salamat po sa mga paliwanag. At yan lang po, Father, ang tanong ko po. Salamat. Magandang gabi po. In God bless. Okay. Thank you, Ate Mariana Isidiente, sa iyong katanungan. So, move naman ako ngayon. Ito naman sa next na tanong naman. Ito ay galing kay James Carl Baez. Sabi niya, mga brothers, pakisabi po kay Father D, yung patungkol sa comediatrics kay sige na budog paghot-hot ng mga protestante. O kabalo man ko, nakabalora mo mutubag ani, pero mas maayo gikan sa atuang spiritual director o exorcist priest sa RCC. Salamat. Brother Darwin. Hindi na kailangan ako sasagot. May official na statement ang Vatican. Tagalog, please.
Ay bro, i-translate mo sa Tagalog. Ay, ito sa Tagalog, nako. Para sa lahat. Lakot. Lakot. Sabi, mga brothers, pag-sabi mo kay Parade, yung patungkol sa comediatrix kasi, ano yung paghuthot? Ano yung paghuthot? Kay sige na po, og paghot. Kasi laging tumatahol yung mga protestante. Lagi na namang tumatahol yung mga protestante. Alam ko na alam nyo kung paano sagutin ito. Pero mas maganda siguro kung ang sasagot ay galing mismo sa Spiritual Director at Exorcist Priest ng RCC. Salamat. So, ano naman sabi niyo doon sa term na comediatrix na parang binasura yata? Vatican News. Basahin natin yung Vatican News, bro. About, i-search muna natin, on official Bro, state. dyan do, co-redemptrix, hindi comediatrix. Co-mediatrix. Mediatrix. Co-redemptrix o mediatrix. Opo, iba yung mediatrix. So, yung hindi na daw siya redemptrix ba? Kasi hindi yun ang dogma, kasi hindi talaga siya dogma, kaya parang pinalitan na yun, inano na yun, Father. Kasi sa ano yun, hindi siya ba isa sa mga dogma natin, kaya inapproval na hindi na siya co-redemptrix. Pero mediatrix pa rin, but not co-redemptrix. Yun po yung pagkakaibang ginawa ni Pope Leo XIV. Sabi dito, doctrinal note on Marian titles, Mother of the Faithful, not co-redemptrix. So, ang sinabi dito, kapatid, sa Vatican News, Marian titles, Mother of the Faithful, not co-redemptrix. The document of the Dicastery for the Doctrine of Faith approved, bago po ito so ito na yung basehan natin, hindi na yung opinion ng iba, no? Offers, Pope Leo XIV offers clarification on titles applied to the Blessed Virgin Mary and calls for special attention to the use of the expression mediatrix of all graces. So, ito yung, babasahin ko lang, kapatid, medyo mataas ito. Okay? Basahin lang natin. I-explain natin. The Dicastery for the Doctrine of the Faith on Tuesday, November 4, bago lang ito, November 6 ngayon, published Mater Populi Fidelis, the Mother of the Faithful People, a doctrine note on some Marian titles regarding Mary's cooperation in the work of salvation, signed by the Prefect Cardinal Victor Manuel Fernandez and the Secretary for the Dicastery Doctrinal Section, Monsignor Armando Mateo. The note was approved by the Pope on October 7. So, approved na po ito sa Santo Papa, kapatid. Mater Populi Fidelis is the fruit of a long and complex collegial effort. So, hindi po ito basta-basta, mga kapatid. It is a fruit of a long, hindi short, na discussion. Complex collegial effort. Hindi po ito singular effort, kapatid. Collegial, collective. It is a doctrinal document of Marian devotion centered on the figure of Mary, who is associated with the work of Christ as Mother of Believers. The note provides a significant biblical foundation for devotion to Mary, as well as marshalling various contributions for the fathers, the doctors of the church, and elements of Eastern tradition and the thoughts of the recent popes. In this positive framework, the doctrinal text analyzes a number of Marian titles, encouraging the adoption of some of those affiliations and warning against the use of others. Titles such as Mother of Believers, Spiritual Mother, Mother of the Faithful are noticed with approval in the note. So, ang ina-approve is Mother of Believers, Mother, Spiritual Mother, Mother of the Faithful. Conversely, the title of Co-Redemptrix, ito na, is deemed inappropriate and problematic. So, ang title na Co-Redemptrix, inappropriate po yun, sabi ng Vatican.
The title of mediatrix is considered unacceptable when it takes on a meaning that excludes Jesus Christ. So kung sasabihin natin title na mediatrix, problematic daw ito, unacceptable, kung mawala na si Kristo. However, it can use appropriately so long as expresses an inclusive and participatory mediation that glorifies the power of Christ. So, pwede gagamitin natin yung term mediatrix, kapatid, not to exclude Jesus, but sa paggamit natin ng term mediatrix, inclusive and participatory mediation that glorifies the power of Christ. The titles Mother of Grace or Mediatrix of all graces are considered acceptable when used in a very precise sense, but the document also warns of particularly broad explanation of the meaning of the terms. So dito, kapatid, yung hindi ini-accept yung co-redemptrix. Pero yung term mediatrix, pwede gagamitin the title Mother of Grace and Mediatrix of all graces are considered acceptable when used a very precise sense. So, tinatanggap ng simbahan yung term Mediatrix of all graces. Essentially, the note reaffirms Catholic doctrine, which has always emphasized that everything in Mary is directed towards the centrality of Christ and His salvific work. For this reason, even if some Marian titles admit of an orthodox interpretation that correct exegesis, Mater Populi Fidelis says it is preferable to avoid them. So, pwede kapatid yung Mother of all graces, Mediatrix, pero kailangan inclusive ha, and participatory. Meaning, hindi siya separate kay Kristo, kapatid. So, yan po ang sinasabi dito sa Vatican News, kapatid. Okay, thank you sa iyo, Brother Darwin. And then, muna tayo ngayon sa nakaraise naman. Ito naman tayo kay Tonton Balugo. Tonton Balugo, good evening. May gabi, Father Darwin. Magandang gabi po, Brother Jando. Sige bro. Okay lang. Magandang gabi po, Father Darwin. Magandang gabi po, Brother Jando. So, pasensya na po kayo kung madilim po dito sa aming. Ano po, Father? Father, may katanungan po ako tungkol sa Bible verse na actually napanood ko yung story ni Felix Manalo. So, yung Isaiah chapter 41 verse 9 to 11 at Isaiah chapter 43 verse 5 to 6 and then 46 to 11. And then sa James chapter 4 verse 17, then Romans chapter 10-15, then Isaiah chapter 8 verse 20, John 17 verse 17 to 18, Mark chapter 4 11 to 12, then 2 Timothy 3:15-16, and then Colossians 1:18, then 1 Corinthians chapter 12 verse 57, then 2 Corinthians chapter 5 verse 21, and then Acts chapter 20 verse 28, Mark 16:15-16, Hebrew 13:16, John 4:23, 1 Corinthians 14:40, Judge 3:20, Matthew 24 to 6 to 7, Matthew 24 verse 6 to 7, Colossians 3:15, Apocalypse Revelations 19:10, then 19 verse 10, 7 verse 2 to 3, John 15 verse 21, Romans 6:23, then Romans 5
verse 12, then Ezekiel 18:20, then 1 Peter 2:22, Ephesians chapter 2 verse 15 until 2 Kings chapter 2 verse 9 to 11. Actually, ano pong ibig sabihin nito, Father Darwin? Kasi napanood ko yung movie ni Felix Manalo, which means si Dennis Trillo at si Juan Rodrigo. So sana masagot niyo po ang aking katanungan. Salamat kapatid. No, ang daming talata mo na kino-quote. Unang-una kapatid, yung kanilang quotation is tinatawag yung proof texting. Ano yung proof texting? Nagbabasa sila out of context. Kung magbabasa ka ng Biblia, may historical context yan. I-consider mo yung kultura ni Propeta Isaias, no? At sino yung audience niya, no? At ano yung political context sa panahon na yan, no? So, yung pag-quote nila sa mga talata kapatid, it is out of context. An example, na si Felix Manalo naging ibong mandaragit. Pero sa historical context niyan, si Ciro, yung si Zyros, yung ibong mandadanggit yan. Hindi si Felix Manalo. Hindi yan future tense. It is already happened during the time. At si Emperor King Cyrus po ang tinutukoy dyan. Pero, ina-appropriate nila ni Felix Manalo. It is out of context, kapatid. No? It is accommodated sense in interpreting the Bible. Ano yung accommodated sense? Ina-accommodate mo yung sarili mong interpretation sa hindi yung intention sa author. So, lahat ng kino-quote nila kapatid, hindi yan tumutukoy ni Felix Manalo. Accommodated sense yan. Para lang haum-haum. No? Hula-hula. Pero meron bang iba? Ito lang kapatid. May Bible scholar ba na nagpatunay na tama sila? Wala. No, sarili lang nila na personal interpretation lang kapatid. So lahat ng kino-quote mo kapatid, it is accommodated sense of interpreting the Bible. Tinatawag niyang private interpretation. Example, kung sa ating discussion kapatid, Brother Ton, sasabihin, sino ba yung Bible scholar na nagsasabi na si Felix man na lang tinutukoy dyan? Kahit isang Bible scholar, wala. Example, anong talata na sinasabi mo? Isaias? Yung chapter 41 verse 9. 41 verse 9. Verse 9 to 11. To And then 11. 46, 11, then marami. Isa lang. I say, Di ba? Tungkol yan ni, Felix Manalo. Tingnan natin, i-search natin. Sino yung commentary sa Isaiah? May Felix Manalo ba nito? No? Ito yung text mga kapatid. No? I took you from the ends of the earth and I called you from its farthest corners. Sabihin nila, Pilipinas ito. Dito tayo sa historical context. It was likely written during the Babylonian exile. 6th century pa yan. Wala pang Felix Manalo dyan. To encourage the exiled Israelites that God would soon deliver them through Cyrus of Persia. Hindi po si Felix Manalo. The prophet presents God as creator, redeemer, and protector of Israel. The theme, God's faithfulness to His covenant people despite their past unfaithfulness. So, tinutukoy dito kapatid, i-search natin, does this text... Father, pwede po ba ipakita sa akin yan? Sa, sa screenshot? Hindi ako makapag-screenshot dahil cellphone yung ginagamit ko kapatid. I-search mo lang kapatid sa Google mo, no? To Felix Manalo. Google po ako. Walang Bible scholar kapatid nag-point ni Felix Manalo dito.
Wait lang po, ano po yung Father na i-search ko sa Google? Bible scholar about the historical context of Isaiah 41:9 does not refer to any person named Felix Manalo or any individual by that name, but it refers to prophet King Cyrus, no? So kahit anong gagawin mo, kapatid, wala talaga, hindi lalabas si Felix Manalo. Ay, Cyrus the Great. Kita mo, Cyrus Ito, ang lumabas sa'yo. May Felix Manalo ba dyan? Wala. Wala. Sa isip lang, it exists in their mind, but not in reality. Totoo sa kanilang isipan lang. Pero hindi po yan totoo sa realidad. Si Cyrus po yan, the king of Persia. Siya yung nag-deliver sa, yung Persia ay malayo yun sa Holy Land. Siya ang dahilan na na-save niya. Na-conquer na-conquer ang Israel sa Babylon, and then na-save sila sa King of Persia. Hindi si Felix Manalo nag-save sa kanila, hindi pa naisilang si Felix Manalo dyan. 6th century pa yan. Oo nga, Father. Out of context, kapatid. Out of context. Nasaksihan ko yan, Father. Yan po, kapatid. Ano pa yung tanong mo, kapatid? So, ang pangalawa kong katanungan is, yung SDA kasi laging sinasabi na si Pope John Paul daw ang tinutukoy sa Isaiah chapter 66. I think sa ni Brother John Do kagabi Isaiah? yung live niya, na Anong talata? pa daw na Isaiah chapter 66 verse 17 ata 17. yung pinapakita ni Brother John Do hanggang sa Revelations chapter nakalimut ko, basta chapter 66 verse 17. So tinutukoy dito na si Pope John Paul daw at si Pope Francis, na marami na daw ang babae na binibiktima ng pag-rape, at saka si Pope John Paul daw, si St. John Paul II daw, marami ng babae daw siya. So, yan lagi ang ano po bang masasabi doon, Father? Unang-una, marites sila, no? Kung may sex scandal si John Paul II, hindi na bilanggo yan. Hindi yan pwede. Leader ka sa simbahan, sa buong mundo. Si Pope Francis ka hahabulin niya lahat ng pari. Yan po yung ng mahal na Santo Papa. Walang issue sa sex scandal ang Santo Papa natin. Wala niyang nakita sa atin. Saan ba yung dyaryo na yan? Sa Philippine Daily Inquirer. Wala. At saka Philippine Star. Nabasa nila? Merong mga abusado sa Vatican. Hindi ang Santo Papa. May nag-abuso within the church. Pero hindi nga ako nakabasa nga si John Paul nakasagawa ng sex abuse o scandal. Wala. Pero merong mga nasa Vatican. Nababasa natin yon. Pero sa Tupapa, walang balita doon. Walang news. Hindi totoo yon, kapatid. Itong mga kapatid natin, mga marites. I-search ko, ha? Okay. May news sila, fake news. Does Pope John Paul. I-search natin, bro, ha? Tingnan Pope natin. John Paul at si Pope Francis. Pope Francis. Una tayo ni Pope John Paul. Yes po. Tingnan natin. Itong kabalastugan nila. Does Pope John Paul has sex scandal? There's no credible evidence that Pope John Paul II himself committed a sex scandal. That is personal sexual misconduct. However, there are serious accusations related to his handling of sexual abuse by clergy during his time as bishop and pope.
Below is a breakdown. No verified allegation. Wala nga, allegation, kapatid. Wala nga allegation. Punta naman tayo ni, Pope Francis. Tingnan natin si Pope Francis, ha. Tingnan natin. Saan ba sila Pope Francis. May sex scandal ba si Pope Francis? No credible evidence that Pope Francis has personally committed a sexual act or sex scandal. Wala din. No verified allegation. It is not established. The controversies are about cover-up, misjudgment, or insufficient response in his role. Pero wala siyang sex scandal, kapatid. Wala. Wala po. Yari pala ang SDA. Magaling yan sa fake news. Oo. Wala. Oo nga, Kung merong mga, kapatid, totoo na may mga skandalo na nangyari within the Catholic Church. Pero hindi yan Santo Papa. Merong obispo, meron ngang kardinal. Pero wala akong narinig na may sex scandal si John Paul II, si Pope Benedict, si Pope Francis. Wala akong narinig. Pero merong mga kardinal. Involved Ilan lang. Involved din yung INC na pagkalat ng balita na yan. Yung Iglesia Magaling sila doon. din. Magaling sila doon. Kung itatako nila yung leader nila, magagalit sila. No. Di ba? Yes po. Pero wala kapatid. So merong mga kardinal, iilan lang. Katulad din ni Judas Iscariote, kapatid. May 12 ka apostol, di ba? Meron din nag-abuse. Isa noon ay si Judas Iscariote. Di ba? And then i-condemn mo si Kristo dahil may Judas Iscariote. Hindi naman maganda yon. Ganun din. Merong ilang obispo, merong ilang kardinal, at binibigyan niya ng sanksyon ng Santo Papa, kapatid, binigyan ng sanksyon ng Santo Papa. Merong mga kardinal, nakita talaga. May ebidensya talaga. Kinuha na yung authority nila, yung faculty nila, and then may punishment pa sila. Sa mahal natin Santo Papa, kapatid. Pero wala po. Hindi ko dinipinsaan yung Santo Papa. Kung totoo naman yung allegation niya, bakit hindi ko tatanggapin? Pero wala eh. Sinisearch natin, wala talaga. Kapatid. Yan pala. So, last ko pong katanungan po, paano po maiwasan yung mga fetishism? Kasi nangyari sa social media na may nagpo-post ng mga babae na paano po maiwasan sa mga kalalakihan at sa mga kabataan. Yung mga lustful thoughts, kapatid? Yes. Yes. Unang-unang, kapatid, BBC doing good. BBC doing good. 1 Pedro 3:11 yan, BBC doing good so that Satan has no place in you. So kung busy tayo sa pagbabasa, sa salita ng Diyos at paggawa ng mabuti araw-araw, hindi mo na yan mapansin, kapatid. Bakit naging attractive yan sa mga binapilyo? Because they are idle. An idle mind is the playground of Satan. Ulitin ko, kapatid, an idle mind is the playground of Satan. Kung wala kang ginagawa ng maayos, hindi mo pinano yung buong araw mo. Dapat iplano natin yung buong araw ko. Example, sa umaga, katulad ko, sa umaga, maaga ko matulog after this live, maaga ko matulog, mag-pray, and then i-feed sa isipan mo yung mga banal na mga tao, yung kanilang mga pagsisikap, yung kanilang pagbibigay sa sarili, ganun, maging mabusog yung isipan mo sa mga magandang bagay. At sa umaga, magdasal, and after magdasal, mag-contemplate sa salita ng Diyos, and after contemplating the Word of God, contemplating also the life of the martyr, and then maliligo, manutubras,
And then, punta na agad sa office, no? Maraming mga pasyente. And then, after that, mapapagod na yung katawan mo. Ang sarap na matulog, no? So, be busy doing good, kapatid. And that, by using your whole hours, 24, di man 24 hours, di man tutulog tayo. Yung active hours mo, ibibigay mo yung best mo. Magplano ka. Kapag hindi ka magplano, iba yung magplano sa'yo. At lahat ng plano mo ay consecrate mo sa Panginoon, kapatid. Kapatid na Tonton? So dati po, Father, hilig po ako manood sa mga magandang babae. So, nung napanood ko lagi si Bro Jando na lagi akong sumali sa Worldwide Catholic Bible Study. Doon, dahan-dahan na ako na-enlight kay Lord. Instead na nanood. Actually nga, Father, nanood nga ako ng Hugot Parokiano kasama si Brother Joseph. Yes, Brother yes. Ang Joseph. tagal na yun. So, pa ako? Sa Loon. yung about sa lustful na image. Yes. Yung sa hugot Yes po, namin. Natagal na yun. So ayun, natamaan din ako sa nung iniwan ng girlfriend si Brother Joseph. Actually, nagka-girlfriend din ako. Then meron akong babae na gustuhan. So ayun, dahan-dahan ko lang pinanood yung Hugot Parokiano, Father. And Wow, then actually, ang tagal na. Tagal na nun, ha? Third year college po ako ngayon, Father. So Saan ka ngayon, bro? So ang Saan ka third year ngayon? college po. Taga saan ka, bro? Sa Ipil, Zamboanga, Sibugay po, Father. Bisaya rin ay. So, Patuloy, kapatid, ha? So, yun po, Father, na marami po akong katanungan tungkol sa Biblia dahil meron po kaming religious subject sa school namin, That's good. sa Marian College Incorporated, sa malapit lang sa St. Joseph Cathedral Parish. That's good, kapatid. Patuloy ka dyan, kapatid. Marami tayong mabigyan ng enlightenment sa doktrina ng ating simbahan, kapatid. Wala pang CFD dito, Father. Actually, sa Diocese sa Dipolog lang meron. Ikaw, nandyan ka na eh. Simula sa'yo. Sige po, marami po salamat, Father, and sana may pagdasal niyo po ako na patuloy ko din yung pag-aaral ko po and then sa pagiging youth servant po dito sa Diocese sa Ipil. Then sana makasali ako sa World Youth Day. Wow. Patuloy, kapatid, ha? Lagi ko pong salamat po, Father. Actually, nakinig na lang ako ng music ng Catholic Youth Ministry na mga youth animation na feeling ko na andito kayo sa Ipil and then yung mga kasama ko sa Manila na lagi kong kasama na ayun, naging holy, feeling holy talaga ako kapag marinig ko yung binhabago niya tayo araw-araw hanggang yung kanta na stand up na yun sa diocese niya yan, Father, yung kanta na stand up na sinayaw ng youth animation. Doon talaga na ako na inspired. Parang tumulo yung luha ko na masaya kapag narinig ko yung kanta na yun. That's good, kapatid. Yun. Patuloy ka, kapatid, ha? Maraming pong salamat, Father. God bless, kapatid Tonton, ha? Ipagdasal mo din kami. At Brother Salamat Jando, po, Father. mag-bless na ako sa mga religious items ninyo. Brother Jando? Okay. Meron pa, wait lang muna, Brother Darwin, ha? Meron pa dito eh. Sabi dito sabi dito, kailan daw sumulpot ang Roman Catholic Church sa Roman Empire, Brother Darwin? Kailan sumulpot? Ang nagtanong ang sumulpot, no? Hindi ang simbahan. Dahil yung sumulpot, yung humiwalay sa simbahan, no? Humiwalay sa simbahan. Hindi po siya
ang nagtatag doon ay mga apostol talaga, yung mga local church doon, si San Pablo. Nakapunta ako dun sa Roma, then yung basilica ni San Pablo nandun sa outside the wall of Rome. And then yung basilica ni San Pedro nandun talaga sa Vatican. Patunay yon na sino ba yung nakatanggap ng susi sa Holy Land, sa Jerusalem? Si Pedro, hindi naman si Felix Manalo. Hindi right term yung sulpot. Dahil yung sulpot, galing yun sa tunay. Ang simbang katoliko ang tunay. Bakit maging sulpot? No? So, nataitag ito sa 33 AD. No? Sa panahon ni Kristo mismo. Brother Jando? Okay, Brother David, go ahead. So, mag-bless na ako, bro. Sige, go ahead. So, i-bless natin. Una, yung asin ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature, salt, I purge thee of evil. By the living God, by the true God, and with the holy God. By the God who ordered thee, through Isaiah the prophet, to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of bending soul to all who use they. In whatever place thou art sprinkled, ni phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou would deign of thy goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit through Christ our Lord. Amen. Yung salt ninyo ay holy and exorcised salt na po yan. Isunod natin yung tubig ninyo. You creature of God, water, a purge thee of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to braces against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate to the manifold purifications. Let this creature serve thee in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and needless things by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that rule therein be banished, so that they may possess the world being deceived in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng konting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the devouring enemy. He valiantly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech thee. The Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the joyous sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous serve drive afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us as you implore your mercy. Your Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Isunod natin yung olive oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil I cast out the demon from you. By God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the His power the devil's legions and all Satan's attacks and inclinations. May the spell driven afar from this creature oil, let that bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord,
who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Amen. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service we acknowledge, but please should regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it within the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitation from man, made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent, through Christ our Lord. Amen. Natapos na ba yung tubig? Yeah, mukhang yun ang pinakauna. Pinakauna yung top. So, sunod natin, ang olive oil din, no? Tapos na. Father, pwede daw isama yung extra virgin olive oil. Yes, pwede. Pa-bless. Pwede. Pwede daw po, sister. Isunod natin yung, tapos ng olive oil din, no? God's creature oil, I cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclination be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in bed and mind to all who use it, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, the power of the Holy Spirit. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service we acknowledge, but please should regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it within the sick, so that when they made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, that it be a means of averting any kind of disease from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that we never can suffer the sting of its serpent, through Christ our Lord. Amen. The blessing of incense, candles, rosaries, cross, crucifix, medals, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, bell, Bible, and handbook. Last resort na po ito. Mas mabuti na lumapit kayo sa pari ninyo, ha? Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now, in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the practice of your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. Men clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. These we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. So ngayon mga kapatid, consecrate ko kayo, ha, and then mag-simple prayer of deliverance na lang ako sa inyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction, communication, and I seal this whole area with the precious blood of Jesus Christ, our Lord. Amen. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, whose tremendous powers, God, whose most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from them, and fill them with your presence, love, healing, and consolation. I seal all your senses to the most precious blood of Jesus Christ, and sacred heart of Jesus, and immaculate heart of Mary. Amen. The Lord be with you. And Almighty God bless you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, Brother Angel, maraming salamat sa inyo at sa lahat na nandito sa ating gabi-gabi.
gabi-gabi na live natin. Salamat, maraming salamat po. At ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. At si Brother Jando nandito. Salamat Brother Jando, Brother Wendell Talibong, Brother Romer, Brother Romel, Brother Junri, at si Brother Vincent. Tapos na si Brother Romer. At si Sister Edna. Ramel, no? Romel Palma. And then, si Brother Tata. Nandito si Brother Tata. Brother Tata po. May meeting lang silang dalawa ni Bro Wendell po yata. Aha. Maraming salamat sa inyo, ha? At ang Diyos na po magsukli sa mga kabutihan ninyo. Brother John Ray pala. Nandito Brother John Ray. Okay. So, at pasalamat din ako sa mga nagdasal ni Papa. Maraming salamat po. Hindi ma-describe yung sakit na naramdaman ko. Pero nakonsula ko dahil sa mga panalangin ninyo. At din pasalamat din ako sa mga nagpadala para sa mga seminarians natin. At pasalamat ako isang kapatid natin na nagpadala ng 100,000 para sa seminaryan. At yung natin, si Sister Jassy yearly. So 120,000 yung natin. 26 seminarians na po yung tinutulungan sa ating programa. No? 5,000 lang yung kaya ko. So kung magtulungan tayo, dadami yung maging pari. So, isa sa mga rason pala na aatras yung isang magpari dahil sa financial reason. Dahil sa financial reason po. So, ngayon, mga 10 years from now, 26 seminarians na po ang natulungan sa punto per punto live natin. So, parang may congregation na tayo, Brother Angel, no? Punto por punto congregation. Pero din na tayo magtayo. So, suportan na tayo sa mga seminaryan, no? So, just imagine, hindi natin nakalain. And then, every month, it is more than 100,000 yung babayaran natin. At congratulations sa inyong tulong, ha. Wala pa tayong utang dahil sa generosity ninyo. And then, ang punto por punto ay umaabot na ng ilang taon na tayo? Brother Jando? Tingnan ko muna itong ilang taon na tayo. Almost 5 years na po. Almost 5 years. 5 No? years. And then alam nyo, yung mga evangelizers natin na laging tinutulungan natin, every week po nagbibigay tayo. No, gagastos tayo ng 20 to 25,000. 5 years na pala. 5 years na 5 tayo. years na. Kasi nagsimula kami ni Brother Darwin na sa mga February o March 2020. Salamat, Brother Jando. And then yung sports and evangelization, Brother Jando, walang putol hanggang ngayon. Naputol lang last month Pandemic. Pandemic at this last month dahil namatay si Papa. No? October 25 sana yung sports. Pero so dito na lang tayo sa November, mga 3rd Saturday yung sports natin. Walang putol 'yan. Dahil sa inyo po. Maraming salamat po at pasalamat din ako sa mga tumutulong sa construction sa building natin. Nagsimula pa tayo sa pag-construct, ha. Temporary building lang po 'yun. And then may 3 pa tayong building na permanent. Na dahan-dahan itatayo natin in God's time po. So next year, isa namang building yung itatayo natin. Maraming salamat po sa tulong ninyo. At yung may utang tayo sa building, pinupost naman natin sa St. Michael, 1.8 million. Pero may nagbigay sa atin ng 500,000. So, 1.3 na lang yung mga materials natin. Pero maraming salamat sa inyo, ha. Ang Diyos na po magsukli sa inyo. Alam ng Diyos yan, no? Kita nyo, mga 3 months lang natapos na yung natin. At pasalamat din ako sa mga nila Brother Kaloy Abuyabor dahil natapos na next, mga 3rd, dahil
natapos na yung charity house natin. More than 100,000 po yun. And then, gusto ko sana na i-bless this week, pero pupunta ako sa Mindanao dahil may ikakasal ako doon, no, na cousin ko. So, mga third week na i-bless natin yung tapos na charity house and lot. Napasalamat tayo sa punto per punto supporters natin. At yung beneficiary natin na seminaryan. At si Monsignor Sako yung mag-bless. No? Mag-bless sa natapos na bahay. Maraming salamat po ha. At tuwang-tuwa po yung buong pamilya. At i-turn over na natin sa sunod na araw po. Okay? So, yan po. Dahil nagkaisa tayo, marami tayong matutulungan. So, Fighty Maria, Tatak FD with a humble heart. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless Brother Jando at sa ating lahat na bumubuo sa punto per punto. God bless. Good night. Hanggang sa muli. Okay, good night. Sabi rin. So maraming salamat ha. Mag-exit na ako. Nag-exit na ako sa live natin. And then, pasalamat na lang ako sa inyo. Sa mga star senders natin sa gabing ito. Sa Lizel Jardil. O bago ito. Salamat sister ha. 50 stars. Si Sister Gladys. Now, how are you, Father? No? Okay kayo. And then, lamig na kayo inom ng tubig. Giuhaw ako. Si Tess Karen Ibanez. Nagpadala ng 50 stars. Salamat po. At additional pala, si Sister Gladys, 100 stars. No? Salamat, Sister Gladys. At si Arlene Pipito Nobal. Nagpadala ng 50 stars. Si Mila Buhawi, 500 stars. Uy, Nanay Mila, kumusta ka na? Si Marcelina Galyacorta, 200 stars. Maria Marlene Cornopio, 100 stars. Salamat po, lagi ito. 100 stars, si Sister Ami Nailga. Sister Janing, ang honey ni Brother Giovanni, no? 100 stars. Si Juris Zambo, bago ito, 50 stars. Si Evelyn Pambi, salamat po, 50 stars. So, Fighty Maria, ang sarap ng matulog mga kapatid. Huwag kayong malimot magdasal ha, mag-prepare ng rosary ha. Huwag kayong malimot. Mama Mary is with us always, and Lord Jesus is always with us. Fighty Maria, Tatak FD with a humble heart. Ang sarap na matulog.